Magandang araw po sa inyong lahat. Tara na't ipagpatuloy na natin ang kwento ng Phantom Swordsman. Nagplano si Sona na pabagsakin si Mui, agad nitong hinugot ang kanyang espada at sumugod kay Mui. Ngunit mabilis na hinarang ni Mui ang kanyang atake gamit lang ang kamay. Bago pa makabawi si Sona, sinipa siya ni Mui at tumilapon siya palayo. Nagulat si Mogok nang makita ang nangyari sa kanyang anak. Agad siyang lumingon, ngunit may naramdaman siyang paparating na atake. Mabilis niyang iniwas ang ulo para makaiwas sa espada ni Mui. Sumunod na umatake si Mui at sinubukang saksakin si Mogok, pero nagawa nitong umatras at makalayo. Pagkatapos, tinanong niya si Sona kung ayos lang daw ba ito. Sinabi ni Sona na masakit, ngunit kaya pa naman daw. Nakahinga ng maluwag si Mogok sa sinabi ni Sona. Biglang namang lumitaw si Mui sa likuran niya at tinanong siya nito kung makikipag-usap pa ba siya sa kanyang anak habang nasa laban. Pagkatapos, naghagis siya ng espada at pinaalala na dapat daw ay seryoso ang kanilang laban. Sinabi ni Mui na kung ayaw nilang mamatay, kailangan nilang ibigay ang lahat ng kanilang makakaya. Nagulat ang mag-ama sa kanilang narinig at nagpatuloy ang kanilang training. Pagsapit ng gabi, muling umatake si Mogok. Pero mabilis siyang nasuntok ni Mui sa mukha at nawalan ng balanse. Inilapit ni Mui ang kanyang espada sa leeg ni Mogok at sinabi nito na umabot na daw ito sa 314 na beses. Ito raw ang bilang ng mga pagkakataon na namatay siya sa laban. Ipinaalala niya na hindi makakareaksyon si Mogok kung ipipikit niya ang kanyang mga mata. Sumagot naman si Mogok na kaya niyang maramdaman ang galaw ng kalaban gamit ang internal energy kahit na nakapikit daw ito. Sumang-ayon naman si Mui at sinabi na kung magagamit daw ito ng tama, ay parang nakakakita ka na rin daw kahit na nakapikit. Pero alam ni Mui na basic lang ang ganitong skill, kaya tinanong niya si Mogok kung bakit hindi pa rin niya naiilagan ang mga atake. Sinabi ni Mogok na masyado dong mabilis ang mga galaw ni Mui, pero ipinaliwanag ni Mui na normal lang ang kanyang mga atake, at kayang iwasan kung tama daw ang paggamit ng mata o internal energy nito. Pinayuhan niya si Mogok na huwag magdahilan. Sinabi rin niya na hindi na maibabalik ang mga patay na kahit na gustuhin nito. Pagkatapos, sinipa niya si Mogok at pinasimulan ulit ang laban. Nagalit si Mogok at nakita nito ang kanyang anak na sugatan sa lupa. Dahil dito, sumugod siya kay Mui at nagbanggaan ang kanilang mga espada at naglabasan ang malalakas na kislap. Lumipas ang oras at nawalan ng malay si Mogok. Samantala, patuloy na pinapahirapan ni Mui si Sona para mas tumide ito. Kalaunan, tumayo si Mogok at muling sumama sa kanyang anak sa pag-atake. Pero muli silang naitulak pabalik ni Mui, at inutusan niya silang ipagpatuloy ang laban. Hindi umatras ang mag-ama at sabay silang umatake mula sa magkaibang direksyon. Lumipat ang eksena sa Great Truth Sect at makikita ang sect leader na nakikipag-inuman sa isang lalaki. Sinabi ng lalaki na sapat na ang Rising Lotus Sword para talunin ang isang second-generation disciple ng Mount Hua. Tinanong ng sect leader ang lalaking kilala bilang Misty Tiger Blade kung gusto nitong malaman ang tunay niyang plano. Sinabi niya na gusto niyang ipahiya ang Mount Hua. Dagdag pa niya, mas magiging epektibo kung may malakas na tulad ng Misty Tiger Blade na dudurog sa kumpiyansa ni Mui. Sinabi ng Misty Tiger Blade na delikado daw ang plano ng Great Truth Sect leader. Maaaring dong mamatay si Mui at magdulot ito ng problema sa kanila kalaunan. Pero sinabi ng sect leader na wala siyang pakialam sa mga chismis dahil para daw sa kanya, ay chismis lang ang lahat. Hindi sumang-ayon ang Misty Tiger Blade at ipinaliwanag niya na kapag may nangyaring masama, hindi lang daw Mount Hua ang makakalaban nila. Ngunit ngumiti lang ang sect leader at sinabing may mas kinamumuhian pa ang mundo ng Jiangho. Kaya daw niyang kontrolin ang sitwasyon. Dahil dito, naisip ng Misty Tiger Blade na mayabang ang sect leader. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito natatakot gumawa ng maraming kaaway. Napaisip siya kung nadadala lang ba ito ng kasakiman o sadyang mali ang pag-iisip ng leader. Nagpasya siyang magsiyasat muna siya pagkatapos ng misyon. Lumipat ang eksena sa Fresh Flower Sect kung saan ay makikita si Muchol na nagsasanay ng espada. Pinagmamasdan siya ni Mui mula sa bubong. Napansin niya na maayos ang galaw ni Muchol at kahit magaan ang espada, ay may bigat ang bawat atake nito. Naisip ni Mui na baka mas bagay dito ang mas mabigat na espada. Habang nag-iisip, napansin niyang walang ipinadalang assassin ang Great Truth Sect.
Inaasahan niya ito dahil kilala ang mga ito sa panlilinlang. Napagtanto niya na minamaliit ng kalaban ang Mount Hua. Sa totoo lang daw, gusto pa nga niyang magpadala sila ng assassin para magkaroon siya ng dahilan na lipulin ang kanilang sekta. Habang nag-iisip, nakarinig siya ng yabag. Pagtingin niya, nakita niya ang sect leader na lumabas at tumingin sa buwan bago bumalik sa loob. Naalala ni Mui na namatay ang unang anak ng sect leader sa duelo laban sa Great Truth Sect. Napagtanto niya na maaaring maging paghihiganti ang laban na ito. Dumating ang araw ng duelo. Makikita na ang mga miyembro ng Great Truth Sect na nakatingin kay Sona. Nagtataka sila kung bakit ganito ang itsura ng bata. Nagulat sila nang makita kung gaano ito kasugitan bago pa magsimula ang laban. Tiningnan ni Sona ang kahoy na espada sa kanyang kamay. Tinukso naman siya ni Gasain at sinabing mukhang kaawa-awa siya. Pero walang pakialam si Sona, sa halip, nadismaya pa siya dahil hindi sila gagamit ng tunay na espada. Sinabi ni Sain sa bata na dapat pa nga itong matuwa dahil hindi sila gumagamit ng tunay na espada. Pinalaan pa niya ito na baka mapatay niya ito nang hindi sinasadya. Hindi sumagot si Sona at tumahimik lamang siya. Napansin ni Sain na may kakaiba. Kilala niya si Sona bilang madaling magalit kahit sa maliit lamang na insulto. Pero ngayon, kalmado ito. Inisip niya na ini-ignore lang siya, kaya lalo siyang nenas. Handa na ang dalawang panig, kaya nagpakilala ang hukom na si Hang Han-Quan. Sinabi niya na magsisimula na ang laban. Ipinaliwanag niya na ang duelo ay para ikumpara ang kakayahan ng dalawang mandirigma. Normal lang na may masaktan, pero makikialam siya kung sobra na ang pinsala. Sinabi rin niya na 3 rounds lang daw ang laban, kahit sino pa ang manalo sa bawat isa. Habang nagsasalita siya, napansin ni Mui ang Misty Tiger Blade sa kabilang panig. Agad niya itong nakilala. Inanunsyo ni Hang Han-Quan na ang unang round ay gagamit ng kahoy na espada, at ang huling dalawa ay tunay na espada. Humingi siya ng paumanhin sa haba ng paliwanag at sinabing para iyon sa kaligtasan ng lahat. Pagkatapos, sinimulan na ang laban. Agad sumugod si Sain at itinaas ang espada para umatake, ngunit halata na sobra at malalaki ang galaw nito. Naalala ni Sona ang itinuro ni Mui sa kanya. Ang mahihinang kalaban daw ay madalas magpakita ng sobrang galaw para magmukhang nakakatakot. Ginagawa nila ito para takutin ang kalaban. Pero ayon kay Mui, wala dong silbi ang ganitong paraan kapag sanay ka na sa laban. Dahil dito, kumilos si Sona at diretsyo niyang tinamaan ang dibdib ni Sain gamit ang dulo ng espada. Napaubo si Sain sa lakas ng tama nito, at sinundan agad ito ni Sona ng isang suntok na nagpabagsak sa kanya. Nagdiwang ang mga disipulo ng Fresh Flower Sect. Habang nasa lupa, hirap huminga si Sain. Tumingin siya kay Sona at napansin na iba na ito. Iniisip niya kung ano ang nagbago. Pareho pa rin ang itsura nito, pero sa tingin niya ay mas malakas na ito. Naisip pa niya kung nakainom din ba ito ng espesyal na gamot si Sona. Samantala, naintindihan na ni Sona kung bakit napakahirap ng training niya kay Mui. Ngayon, malinaw na daw sa kanya kung gaano kainas si Sain. Lumapit siya habang pilit na tumatayo si Sain, tinanong siya ni Sain kung paano siya lumakas ng ganoon kabilis. Sinipa ni Sona ang paa niya at muli siyang bumagsak. Sinabi ni Sona na mabagal itong kumilos kahit hindi pa tapos ang laban. Sa malamig na boses, sinabi niya na kung totoong laban iyon, patay na daw sana si Sain. Itinaas ni Sona ang espada ngunit nakiusap si Sain na sandali lang pero hindi siya pinansin nito. Malakas na inindayog ni Sona ang espada at kumalat ang alikabok sa paligid. Nang lumino ang paligid, makikitang nakabaon ang espada sa lupa. Natawa si Sona at naalala nito na tinatawag pang Rhizome Star si Sain. Napansin din niya na sa sobrang takot ay napaihi si Sain, sinabi niya na mas bagay na tawagin itong umiihi na bituin. Dahil ayaw ng lumaban ni Sain, inanunsyo ni Hang Han-Quan na panalo ang Fresh Flower Sect sa unang round. Nagalit ang leader ng Great Truth Sect at malakas na hinampas ang kanyang upuan. Naiinis siya sa ipinakitang lakas ni Sona. Hindi niya inaasahan na matatalo ang kanyang anak, lalo na't pinainom pa niya ito ng gamot para palakasin ang internal energy. Pero para sa kanya, hindi mahalaga ang unang round. Sigurado daw siyang mananalo sila sa susunod na 2 laban. Sinabi niya sa sarili na hayaan muna niyang magdiwang ang kalaban. Tinawag ni Hang Han-Quan ang mga kalahok para sa ikalawang laban.
Lumabas ang leader ng Fresh Flower Sect at ang leader ng Great Truth Sect. Kinabahan si Magok nang makita ang kalaban. Naalala niya ang balita patungkol sa miracle medicine na ininom ng leader ng Great Truth Sect. Ngayon, nakumpirma niyang totoo daw iyon. Pumwesto si Magok at pinakalma ang sarili. Inalis niya ang lahat ng iniisip at nag-focus sa laban. Sinabi niya sa sarili na lalaban siya na parang si Muwi ang kaharap niya. Napansin ng kalaban na kalmado si Magok at nagtaka siya kung bakit hindi ito natatakot. Ngumiti siya at naisip na gusto niyang subukan kung hanggang kailan mananatiling kalmado si Magok. Nang magsimula ang laban, biglang nawala sa paningin ni Magok ang kalaban. Pero hindi siya nataranta. Iniwas niya ang ulo para makaiwas sa atake at hinawakan ang kamay ng kalaban, at umatake mula sa gilid. Nakaiwas ang kalaban, pero nasugatan pa rin ang mukha nito. Agad itong gumanti at sinipa si Magok. Naharang ni Magok ang atake, ngunit naitulak pa rin siya paatros. Sinabi ng kalaban na kanina ay nagpipigil lamang siya, pero ngayon daw ay hindi na. Sumugod siya at umatake ng buong lakas ngunit naharang ni Magok ang espada at naitulak ito palayo. Nagpalitan sila ng sunod-sunod na atake. Habang tumatagal, napansin ni Magok ang mga butas sa galaw ng kalaban. Bukas ang tagiliran nito sa ilang pagkakataon, at ang kanang hita naman kapag umaatake ng pataas. Naalala niya na siguradong napansin din ito ni Muwi. Dati, iniisip ni Magok na hindi niya matatalo ang ganitong kalaban ng walang miracle medicine o himala, pero ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Napagtanto niya na ang itinuro ni Muwi ay mas mahalaga kaysa sa lakas o anumang gamot. Mabilis na dumaan ang Fresh Flower Sect leader sa gilid ng kalaban at agad itong inatake. Dahil sa bilis ng kanyang galaw, tumalsik agad ang dugo ng Great Truth Sect leader. Hindi naman tumigil ang pinuno ng Great Truth Sect at umiikot siya at agad na hinampas si Magok ng espada, pero naiharang ito ni Magok sa tamang oras. Bigla siyang sinipa sa tadyang, pero nanatiling matatag si Magok. Hindi siya natinag, agad siyang gumanti at tinarget ang ulo ng kalaban. Naiwasan iyon ng sect leader sa pamamagitan ng pagyuko ng paatros. Pagkatapos, mabilis itong umatras at kita ang galit sa kanyang mukha. Sa mundo ng martial arts, may tinatawag na dantian sa katawan. Dito naiipon ang chi, o panloob na enerhiya. Kapag pinino at pinatatag ang enerhiyang ito, ay mas lalo itong lumalakas. Ito ang tinatawag na internal arts, na pundasyon ng lahat ng martial arts. Pero madalas itong napagkakamalan ng iba. Iba daw ang internal arts sa internal force, ang internal force ay tumutukoy sa lakas at dami ng enerhiya. Samantalang ang internal arts daw ay kung paano ito pinapino, kasama ang meditasyon at pagsasanay ng isipan. Ibig sabihin, kahit malakas ang internal force, hindi ibig sabihin ay mahusay na agad sa internal arts. Mas pinabilis ng sect leader ang kanyang mga atake, pero nasabayan pa rin ito ni Magok. Sa isang galaw, itinabig ni Magok ang espada ng kalaban, hinawakan ang kamay nito, at agad siyang nasugatan. Napadora ng dugo ang Great Truth Sect leader. Hindi pa rin tumigil si Magok at umikot siya at muling umatake. Alam ng kalaban na hindi na niya kayang umiwas. Muling tumalsik ang dugo sa lupa at nagulat ang lahat ng miyembro ng Great Truth Sect. Pati si Hang Hanquan ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit nakakagulat, buhay pa rin ang sect leader ng Great Truth Sect. May pumihil pala sa espada ni Magok bago ito tumama. Hinawakan ito ng isang kamay lang, at ito pala ay si Muwi. May dugo sa kanyang kamay habang pinipigilan ang espada ni Magok. Sinabi niya sa sect leader na tama na. Napahinto si Magok at napaluha ito. Gusto niyang maghegenti para sa kanyang anak, pero napagtanto niyang kailangan niyang kumalma. Dahan-dahan niyang binitawan ang espada, bumagsak at napalihad ang Great Truth Sect leader sa bigla. Ipinahayag ni Hang Hanquan na panalo ang Fresh Flower Sect sa ikalawang laban. Nagsaya ang kanilang mga alagad at sinabing hindi na daw nila kailangang umalis pa sa lugar na ito. Hindi makapaniwala ang Great Truth Sect leader at hindi daw ito ang inaasahan niyang mangyari. Samantala, hindi nagulat ang Misty Tiger Sword. Para sa kanya, kayang manalo ng sect leader kung nanatili lang itong kalmado sa laban. Naisip din niya na baka hindi na niya kailangang lumaban, at balak niyang sumuko na lang. Gayunpaman, sinabi ni Hang Hanquan na itutuloy pa rin ang huling laban ayon sa patakaran.
Pinaponte niya sa harap ang mga kalahok. Humingi ng tawad si Mogok kay Muwi at inamin niyang nadala siya ng emosyon at nasaktan pa niya ito. Hindi siya makapaniwala na lalaban pa si Muwi kahit sugatan ang kamay nito. Tinanong niya kung bakit hindi na lang ito sumuko. Ngumiti si Muwi at sinabi na ang dugo sa kamay niya ay hindi daw sa kanya. Ipinaliwanag niya na may dugo na ang espada nang hawakan niya ito, at malamang ay mula iyon sa sect leader ng Great Truth Sect. Hindi makapaniwala si Mogok sa kanyang narinig, at tila hindi niya maisip na nahawakan ni Muwi ang isang ataking puno ng lakas ng walang natamong sugat. Alam niyang may talento si Muwi, pero hindi niya inakalang ganito ito kalakas. Biglang nagsalita ang sect leader at pinahinto sila. Inamin niyang talo na ang kanilang sekta at nakiusap kay Mogok na maging maunawain ito. Hindi natuwa si Mogok at sinabi na huwag na itong magpakaawa. Wala raw dahilan para tanggapin ang pakiusap nito. Sa sandaling iyon, kinausap ni Muwi si Mogok gamit ang sound transmission. Humingi siya ng pahintulot na siya na ang bahala sa sect leader. Nagulat si Mogok pero pumayag din ito kalaunan. Sinabi ni Muwi sa sect leader na nakakahiya ang ginagawa nito, pero may alok siya. Papayagan nilang manatili ang Great Truth Sect kung mananalo sila sa huling laban. Pero kung matatalo sila, kailangan nilang umalis at magbigay ng mahalagang kapalit. Tinanggap ito ng sect leader at tinanong ni Muwi kung ano ang kanilang iaalok. Nagbiro pa ang sect leader, pero agad siyang pinatigil ni Muwi. Ipinaliwanag niya na kapag umalis sila, mapupunta na rin sa Fresh Flower Sect ang kanilang mga karapatan. Kaya kailangan nilang mag-alok ng bagay na hindi basta makukuha. Napilitan ang sect leader at sa huli, inalok niya ang 5 Great Merit Orbs. Ngumiti si Muwi at sinabing iyon ang dapat niyang inialok mula sa simula. Tinanggap ni Mogok ang kasunduan. Kung mananalo ang Great Truth Sect, mananatili sila sa lugar. Pero kung matatalo sila, ibibigay nila ang 5 Great Merit Orbs at aalis na. Sinabi ng Misty Tiger Sword na gagawin niya ang lahat para hindi sila matalo. Inugot nito ang kanyang espada at binalaan si Muwi. Sinabi niya na mahihirapan ang isang batang mandirigma laban sa kanyang teknik. Pinayuhan niya itong sumuko na lang, ngunit ngumiti nga lang si Muwi at sumagot, "Nasabihin mo nga sa akin, alin bang martial arts sa mundong ito ang madaling harapin?" Pagkatapos nito, ay hinugot din ni Muwi ang kanyang espada. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito, sana'y mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa atin.